Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Noong gabing maliwanag ang buwan, sa tahimik na bayan ng Mactan Bridge, sumasayaw ang mga bulong ng kakaibang presensya sa mga taong bayan. Nagsalita sila tungkol sa White Lady, isang multo na sinasabing nagmumulto sa lumang tulay na bato sa gilid ng bayan. Ayon sa alamat, ang White Lady ay dating isang batang nobya, labis na nagmamahal sa kanyang asawa, isang matapang na kabalyero na pumunta sa digmaan. Ang mga araw ay naging buwan, at mga buwan nagiging taon, ngunit hindi na siya bumalik. Naduraj ang puso at pangungulila, binibisita niya ang tulay tuwing gabi, umaasang masulyapan ang pagbabalik ng kanyang minamahal. Sa paglipas ng mga taon, nilalamon siya ng kanyang kalungkutan, pinaikot ang kanyang pananibik sa isang mas madilim. Nang siya ay tuluyang iniwan ang mundong ito, ang kanyang espiritu ay nananatili, magpakailanman na nakatali sa tulay kung saan niya hinihintay ang kanyang nawalang pag-ibig. Dumating at lumipas ang mga henerasyon, ngunit ang kwento ng White Lady ay puro pagtitiis. Ang ilan ay nagsabing nakita nila ang kanyang literal na anyo na maganda at naglalakad sa kahabaan ng tulay, ang kanyang makamulto na gown ay nililipad sa hangin. Ang iba ay nanumpa nang marinig nila ang kanyang malungkot na iyak na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa kabila ng mga kwento ng kakila-kilabot, may mga naglakas loob na makipagsapalaran sa tulay, na hinatak ng pag-usisa o katapangan. Ang batang si Thomas, isang matapang na batang lalaki na may hilig sa pakikipagsapalaran. Isang gabi, inipon ni Thomas ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang harapin ang alamat ng White Lady. Walang dala anuman kundi isang ilaw at ang kanyang talino, tinahak niya ang daan patungo sa tulay, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib. Nang marating niya ang mga sinaunang arko ng bato, isang lamig ang bumalot sa kanyang batok. Sumasayaw ang mga anino sa liwanag ng buwan, at ang hangin ay tila umugang na may kakaibang enerhiya. Hindi pinapansin ang boses ng pag-aalinlangan na bumulong sa kanyang isipan, nagpatuloy si Thomas, determinadong alisan ng takot na ang katotohanan sa likod ng alamat. Biglang lumitaw ang isang figura sa kanyang harapan, ang anyo nito ay kumikinang na parang ambon sa gabi. Siya iyon ang White Lady, ang kanyang mukha ay mapatla at malungkot, ang kanyang mga mata ay puno ng walang katapusang kalungkutan. Sa ilang sandali, ang takot ay nagbanta na madaig si Thomas, ngunit pagkatapos ay may isang bagay na gumalaw sa loob niya, isang malalim na empatiya para sa nawawalang kaluluwa sa harap niya. Sa paghakbang pasulong, inabot niya ang nanginginig na kamay, nag-aalok ng mga salita ng bukal sa loob at pangunawa. Sa kanyang sorpresa, ang ethereal form ng White Lady ay nagsimulang lumambot. Ang kanyang malungkot na pag-iyak ay naglaho sa gabi. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thomas ang katotohanan: ang White Lady ay hindi isang tagapagbalita ng kapahamakan, ngunit isang espiritu na nangangailangan ng pangunawa. Sa isang banayad ng ngiti, ang White Lady ay tumango ng kanyang pasasalamat bago naglaho sa gabi, nag-iwan lamang ng isang bulong ng kanyang presensya. At habang pinagmamasdan siya ni Thomas na nawala sa kadiliman, alam niya na ang alamat ng White Lady ay magpakailanman ay isang kwento ng pag-ibig, pagkawala, at ang walang hanggang kapangyarihan ng simpatiya. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.